number 14 sa ating po mga Bible. Matthew chapter number 14. Let's begin reading from verse number 22 hanggang verse number 32. Meron tayong pamasahin na bagay na matutunan natin mula sa salita ng Diyos. Are you there? Amen? Amen po. Sabi mo ng Biblia, Matthew chapter number 14, verse number 22. And straightway Jesus constrained his disciples to get into a ship and to go before him unto the other side, while he sent the multitudes away. And when he had sent the multitudes away, he went up in the mountain apart to pray. And when the evening was come, he was there alone. But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves, for the wind was contrary. And the fourth watch of the night, Jesus went unto them, walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It is a spirit. Or sometimes the ibang mga version is a ghost. And they cried out for fear. But straightway Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer. It is I, be not afraid. And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. And he said, Come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. But when he saw the wind boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me. And immediately Jesus stretched forth his hand, and caught him, and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? And when they were come into the ship, the wind ceased. I'm going to speak on this subject this morning, focusing on Jesus. Tayo gusto natin manalangin, focusing on Jesus. Dahilan natin Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Muli, Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, umaga, na binigay sa amin. Salamat is first Sunday of the month of May. And thank you so much, dear Lord, for the presence of your people. Ako na kayo, Panginoon, sa aming pong pag-uusapan, pag-aaralan, help us once again na matuto po mula sa inyong pong mga salita. Na ang bawat anak ninyo ay patuloy na magkaroon ng pangunawa at mag-focus sa inyo, Panginoon, at sa pananampalataya po sa inyo. Sapagkat po pwede ang aming mga pananampalataya po ay mayani sa pamamagitan ng mga sirkumstansya, mga pangyayari, at maging sa aming mga pangailangan ay pwedeng magbago ang aming pananampalataya sa inyo. Kaya Panginoon, tulungan niyo po na maunawaan ng bawat isa ang mga salita niyo ngayon po umaga. This is my word, this is your word, Panginoon. So please help me. Salamat po sa mga bisita, mga kapatid na nandito. At nawa, Panginoon, uwi po bawat isa na may natutunan na aral mula sa inyo po mga salita. Pagkitin niyo po ako, all I want, dear Lord, is to be a blessing. Maging po sa mga nasa virtual, marami po kaming kasama na nasa virtual ngayon. Tulungan din po sila na bagamat malalim po sila. Salamat na nakakasama namin sila at meron din silang matanggap na kagaya ng mga nandito po sa auditorium. Salamat po, dear Lord, ito pong lahat at aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Thank you so much. Please be seated in the presence of our God. Focusing on Jesus. Focusing on our Lord and Savior, Jesus Christ. Now, dito po sa ating talatang binasa, ready na po kayo, amen? Dito po ay pangyayari sa makalupang ministeryo ng ating Panginoon. Sa makalupang ministeryo ng ating Panginoon, alam po natin ang Panginoon ay namuhay kasama ng kanyang mga disciples. Amen? At salamat sa Panginoon na ipinakita ng ating Panginoon ang mga hamon ng buhay at siya'y nabuhay na
na talagang kaya nga ang ating Panginoon, He is 100% God and He is 100% human. Amen? At nagpakita siya, nakasama siya ng kanyang mga disciples. At isang pangyayari po ito sa pag-minister ng ating Panginoon. At narito po, nakasama niya ang kanyang mga disciples. And may pangyayari na sinabihan niya ang kanyang mga disciples na mauna na kayo, pumunta na kayo sa ibang ibayo at magpapatuloy tayo sa ginagawa nating pag-minister, sabi ng ating Panginoon. And ang sabi ng Bible sa verse number 22, and straightway Jesus constrained His disciples to get into the ship. So yun po yung kanilang means of transportation. Sila po ay sumakay ng sasakyang pandagat. Amen? And of course, magkaiba po yung mga sasakyang pandagat noon sa sasakyang pandagat ngayon. Posible dito po siguro baka wala pa pong makina yung mga ginagamit dito. Kaya siguro na ginamit nila mga Chilan, dilayan pa po ito. Ano po? At probably, sapagkat, pero naniniwala po ako na narito makikita natin ang ating Panginoon ay nagpakita siya ng mga magandang bagay na ating matutunan. And after that, so nagmaiwan ang ating Panginoon at pumunta siya sa mountain at siya nga po ay nanalangin. So nakita niyo ang ating Panginoon ay kanyang binild ang ministry sa panalangin. Are you listening, amen? So binild talaga ng Panginoon ang panalangin maraming beses in the life, in the life of our Lord and Savior Jesus Christ, and doon nag-iisa siya para sa panalangin. Para manalangin sa kanyang Ama na magawa niya po yung kalooban ng Ama. At sana magandang bagay din na makita ng mga Kristiyano na naroon din sana yung pagkakataon lagi sa atin na magandang makagawihan natin na naroon na tayo po ay laging nananalangin. Bagawat hindi yan yung aking main na mensahe. Amen? But one thing na napaganda sana na i-build din natin ang ating buhay sa pananalangin. Kaya mahalaga na matutunan na bawat isa ang panalangin at mag-grow in our prayer life. Now, let's go on verse number 23. And when he had sent the multitudes away, he went up into the mountain apart to pray. And when the evening was come, he was there alone. Verse number 24. But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves, for the wind was contrary. So ito na po ngayon, nakaranas na sila ng medyo hindi magandang panahon doon po sa kalagitnaan ng dagat, ano po, at yung kanyang mga disciples. And in the fourth watch of the night, na ganito po yun, para maintindihan natin yung oras na po, kaya mahalaga. Sa Bible, meron yung tawag na first watch in the evening, and then second watch, and then third watch, and then fourth watch. So ito po ay sistema ng mga Romano as far as the oras is concerned. Yun po, tinatawag na first watch para, since nadadaanan natin ito, para magkaroon kayo ng idea, para every time na nadadaanan pag nagpapasa kayo ay mayroon kayong understanding. Amen? Pag sinabi natin first watch, literally, yun po yung 6 to 9 p.m. or gabi. 6 to 9 ng gabi. So yun po yung first watch. Kaya kapag ikaw ay sundalo, sasabihin ng first watch ako, yun yung duty mo. First watch ka, 6 to 9 yun. Okay? At pag sinabi naman second watch, ay 9 hanggang 12, midnight, 9 hanggang midnight. Yan yung tinatawag na second watch. And then po yung third watch is midnight hanggang 3 a.m. Yung tinatawag nilang cock crowing. So yun na po yung na tumitilaot na po ang manok. Amen? So yun ay mga midnight hanggang alas 3 na umaga. And then, nabanggit dito yung fourth watch. Yung fourth watch ay yun na po yung tinatawag nating 3 a.m. hanggang 6 a.m. So yun na yun, yung fourth watch in the evening. Magagamit din ginamit yung word na in the evening, pero literally, yan na po ay nasa 3 a.m. hanggang 6 a.m. So fourth watch.
Siguro dito nila ginawa ng mga fourth watch. Dinangalan nila para hindi ko na pati ito correct. Anyways, alright. And the fourth watch of the night, Jesus went unto them walking by the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled. So pagkatapos ng manalangin, at ito na ngayon, at naglakad na siya sa tubig at sasamahan nila yung kanyang mga disciples. At nakita ng mga disciples, sabi ng mga disciples, nagulat naman sila si Imagine, alas 3 hanggang alas 6 ng between, nasa 3 to 6. Sa madaling sabi, madaling pa po ito. Baga siguro sa dagat, pero may konting liwanag na, pero medyo may kadiliman pa ito. So nakita nyo, medyo malayo pa siguro ang Panginoon, naglalakad siya, at natakot sila, at ang sabi po ng Bible, na pagkamalan siyang multo. Sa Tagalog, pagkamalan siyang multo. Okay? And then, sabi ko namin, and when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled and saying, it is a spirit. And they cried out for fear. So nagsimula na silang matakot. Kaya makita po ninyo, yan ang matinding kalaban ng bawat isa sa atin, yung takot. Amen? Kaya nga, mga kapatid, ang mga tao, maraming mga kinatatakutan. Okay? Naalala ko po nung bata po ako, meron pong kwento-kwento na hindi naman talaga napatunayan patungkol sa mga white lady. At yung meron po doon sa part ng meeting, hindi na nga po matarik yun eh. Medyo, pero mayroon po malaking akasya doon, dinadaanan kami. Yung kalsadang yun, na bago dumating po sa tulay doon sa amin, ay meron doon sa paglampas ng Siburo, meron po doon malaking akasya na pag pakinggan mo yung mga matatanda, maraming mga kwento talaga. At madaling araw na tumayo po ako, mamumukan ako ng pandesal. Kung bakit ba naman pagdadaan ako, siyempre natatanda ko yung mga kwento ng mga matatanda, kaya nga, nailalagay ngayon yung pagkatakot. Bagamat sabi ko, wala naman yan. Pero, inilalagay mo kasi sa isipan mo. Pag yun ang inilalagay mo sa isipan mo, pag naalala mo talaga, magkakaroon ka ng pagkatakot. Amen? And one morning na nagpipilin ako, bakit ba naman kung kailan malapit ako sa taas, doon pa na sa paangat ng konti, doon pa matatanggalan ng kadena yung bisikleta. Doon sa tapat ng akasya na yun na kwento-kwentuhan, sabi ko, my goodness, eh siyempre, wala kang kasama, alas 4 na madaling araw-araw, pero pagbaba mo ng bisikleta, ay takbo mo sa malayo, doon mo ilagay. Huwag kang maglalagay sa hindi ko nilalagay sa tapat ng malaking akasya. Kasi kayo na na-incarnate na sa akin, mayroon ng pagkatakot. But anyways, kaya alam niyo kung minsan, sabi ko sa inyo, matindi pag mayroon tayong pinatatakutan at iba sa inyo, natatakot kayong maligo, yan ang kaya matindi pinatatakutan ng iba. Yung iba, takot kayong sumakay ng barko, takot kayong sumakay ng aeroplano, marami kayong pinatatakot, pero napakaganda mga kapatid na mayroon man kayong pinatatakutan, ma-overcome natin anuman ang pinatatakutan natin. Amen? Kaya napakahalaga na ma-overcome siya ng doon. Pag hindi mo na-overcome yan, malaking pabigat talaga yan sa atin. Malaking pasanin talaga natin yan. Kaya yung iba, maraming mga natatakot silang maglingkod sa Panginoon. Natatakot na magsuko ng buhay sa Panginoon. Natatakot na ikapalit ang linggo. Kaya yung iba mga kapatid, ang pambihira kung kailan pa naman linggo sa mga businessman, yan pa yung malaki ang tubo. Pero mga kapatid, kung kayo po ay Kristiyano, ay kinakailangan tayo matutunan natin na i-overcome anuman ang kinakatakutan po natin. Just like yung mga disciple na ito mga kapatid, sila po'y natakot nung nakita nila ang ating Panginoon, ang akala nila, siya po ay mundo. Kaya ngayon na nakakalungkot na they were already the disciples of the Lord Jesus Christ, pero natakot sila at alam nila ang Panginoon ay mundo. So makita natin dyan mga kapatid, sabi po ng Bible, and when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, it is a spirit, and they cried out for fear. Wow! Ang nakakalungkot dito mga kapatid, ang matatapang sa anumang mga bagay, pero pagdating dyan, nakakita ng multo, pambirang sabi nila, multo daw ang ating Panginoon. But anyways, matagagandaan ito mga kapatid, sabi po ng ating Panginoon, but straightway Jesus spake unto them, saying, be of good cheer. It is I. Do not be afraid. Wow. Salamat sa Panginoon.
Di ba? Pinawin niya ang pagkatakot ng kanyang mga disciples. Well, salamat po sa mga sabi ko nga po sa inyo, isang napagandang ilustrasyon din po ito na anumang kinatatakutan meron po tayo kaya pawiin ang ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Ang kailangan lamang natin mag-focus po tayo sa Panginoon. Kaya napaganda na makita natin ito. Babalikan ko po yung mamaya. Now, let's go to verse number 28. Ito na po ngayon. So, una, natakot sila sa ating Panginoon. And then after that, dito po sa verse number 28, and Peter answered him and said, Lord, if it be thou, kung ikaw yan, Panginoon, parang hindi pa sila paniwala. Kaya si Pedro talaga, parang hindi pa siya paniwala. Panginoon, sabi niya, if it be thou, ikaw yan, bid me. The word bid is allow me. Yan. Allow me to come unto thee on the water. Pambihira, kung sinusubukin talaga ang Panginoon. Amen? Alam niyo, pag sinubok mo talaga ang Panginoon, masusubukan mo talaga ang Panginoon. Amen? Well, alam niyo, napaganda dito. Sinabi ng ating Panginoon, subukan niyo ako. Prove me now, sabi ng Panginoon. Kaya sabi niya, come! Yan ang napaganda dito mga kapatid. Kaya alam niyo, kung gusto mong subukan ng Panginoon, subukan niyo ang Panginoon. Amen? Kaya sabi niya, come! And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. Wow! The good thing dito mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, kapag ka sinubukan niyo ang Panginoon, masusubukan niyo talaga ang Panginoon. At sana yan ang napagandang attitude ng mga Kristiyano, subukin talaga natin ang Panginoon. Subukan mo maglingkod sa Panginoon. Subukan mo mag-involve sa gawain ng Panginoon. Subukan mo magtiwala sa Panginoon. Kaya mga kapatid, yan ang kailangan natin. Subukin natin ang Panginoon. At makita natin ang hinahanap natin. Amen? Kaya nasabi mo ng Bible, come! Yan ang maganda eh. Talagang gusto talaga. Pagka sinabi mo, pagka nakiusap ka sa Panginoon, nasubukin mo ang Panginoon, eh talagang pinayagan ng Panginoon si Peter. Sabi ng Biblia, and he said, come! And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. So isang bagay mga kapatid dito, na makikita natin dito, na si Peter ay naglakad sa tubig. Of all the disciples, si Peter ay nakaranas na maglakad sa tubig literally. Amen? Inalaw ng Panginoon. By the way, sabi ko sa iyo, when God allowed it, masusubukan mo talaga. Kaya nga po sabi ko sa inyo, pag sinubukan nyo, Panginoon, masusubukan mo talaga yung biyaya ng Diyos. When you trust the Lord, masusubukan mo talaga yung biyaya ng ating Panginoon. By the way, by the grace of God, salamat po na yan ang napagandang ilustrasyon na makikita natin na pag sinubukan natin ang ating Panginoon, ay makikita talaga natin ang yung gusto natin mangyari sa biyaya at tulong ng ating Panginoon. Now, nasubukan ni Peter at naglakad sa tubig. But, mga kapatid, wala nakalagay dito ang ilang steps siya ba? Medyo malayo-layo ba ang ating Panginoon? Maybe hindi lamang one step. Hindi lamang two step. Hindi lamang three step in the water. Sapagkat sabi po ng Bible, it is very clear na nakita natin, but when, sabi po ng, and he said, come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. Sa madaling sabi mga kapatid, siya po ay naglakad mula doon po sa barko from the ship to the direction of our Lord and Savior Jesus Christ. Walang nakalagay gaano po siya kalayo, pero mga kapatid, ipapakita ko sa inyo mga kapatid, maliwanag na talagang naglakad siya sa tubig at siya po ay nakalapit sa Panginoon. Amen? Now, tingnan natin. Ang sabi mo na Bible dyan, but when he saw the wind boisterous, ang ibig sabihin ng boisterous yun, ganun po yun ang ibig sabihin ng boisterous, parang talagang malakas. Malakas ang hangin, mga kapatid. The wind, but when he saw the wind boisterous, in fact, hindi mo na nakikita po yung hangin, pero nakikita mo yung epekto ng hangin. Amen?
Sa dagat, hindi talaga nakikita yung hangin, ba't nakikita mo yung hangin na humahampas talaga dahilan po sa nagkakaroon ng malakas na alon. Sabi ng Bible, but when he saw the wind boisterous, he was afraid and beginning to sink. He cried, saying, Lord, save me. And immediately Jesus stretched forth his hand and caught him and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? Tinanong niya. And when they were come into the ship, the wind ceased. Now, tapos na po yung kwento. But ano po yung application na matututunan natin dito mga kapatid? At yan yung ating pag-uusapan. Amen? Kaya napakahalaga. Ano yung pwede natin matutunan? We learn that we can overcome the uncertainties of our time or even our overwhelming crisis or problems by focusing our faith on God. Ano matutunan natin dito mga kapatid? Ulitin ko po. We can learn that we can overcome the uncertainties. By the way, alam niyo, marami tayong mga bagay na sabi ko nga po sa inyo, hindi natin tiyak. Walang katiyakan. Amen? Yung panahon natin, sabi ko nga sa inyo, maaaring ngayon ay maayos yung ating kalagayan sa buhay as far as our life is concerned. Maayos po tayo. So, bali, hindi din alam, bukas makalawa. Ano ang mangyayari? Amen? Ang buhay natin ay next lamang sa mundong ito. Our life is short. Amen? Maaari ngayon, okay yung ating kalagayan, pero maya-maya, hindi natin alam ano po yung mangyayari. But alam nyo, sabi ko nga po sa inyo, we learn that we can overcome lahat ng mga bagay yan. The uncertainties of time, the uncertainties of events, and the overwhelming crisis. Maaari ngayon, sa mga bata, hindi nila naunawaan na maaari ngayon, okay, pero nadating yung makakataon na yung mga piso na hindi mo binibigyan ng pansin, ay magiging mahalaga yung mga piso. Amen? By the way, salamat po sa Panginoon. Ngayon, we are a living testimony noong panahon ng pandemic. Are you listening? Amen? Pagkamat, alam niyo, 4 years, 5 years na ang lumipas para bagang wala nang nangyari sa atin. Pero nakita niyo po, mga kapatid, salamat sa Panginoon na mabilis tayo naka-recover. Pero nakita natin nung panahon ng pandemic, mga kapatid, just imagine, hindi ka makakaalis. Back in those times, sabi ko nga po sa inyo, ang sarap talaga. Ako isa ako sa nakaranas na ang sarap bumiyahe. Amen? Ang sarap talaga bumiyahe. Ay pamihira. Walang ka-traffic, walang road rage. Walang road race, walang ka-traffic. Mura pa ang gasolina, mura pa ang diesel. Pambihira. Alam niyo, nagkakarga po ako umabot 27, 26 pesos per liter dyan sa mga hindi kilalang gasolinahan. 27 pesos per liter, pambihira. Pagkarga na ako ng 1,000, puno-puno. Puno-puno, halos puno na yung ating pangke, diba? Napakamura ng gasolina. Lalo, bumalik-uli yung gano'n. Well, sabi ko sa inyo, ang sarap magbiyahe talaga naman. But sino nakakalam na mangyayari po yun? May pagkakataon talaga, hindi ka pwedeng makalabas. Kaya sabi ko, biyaya lamang ng Panginoon, nakakalabas lamang may travel pass. Ang nakakalabas lamang ay yung mga frontliners. Kaya nga even nagkaroon ka ng panic, mga kapatid, na bibili ka ng madami kasi baka maubusan ka ng bilihin. Naalala ko nung sabi ko sa inyo, ako, kung sasaliwain na din ang nangyari, sinong mag-aakala na darating tayo sa ganung kalagayan? Amen? Wala nakakala po tayo sabi, that's uncertainties. But praise God, don't you know, mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon, nakita natin, papaano po tayo nag-survive. Matatandaan ko dito sa simbahan natin, walang single Sunday na hindi po tayo nag-service. At salamat po sa Panginoon doon, bidil na pananampalataya natin sa Panginoon. Kaya sabi ko sa inyo, sino mo yung mayroong
story, mga kapatid. The disciple, brethren, focus. Number one, nakita natin, nag-focus sila doon sa multo or sa spirit or sa ghost na sinasabi, na nakita nila. Na hindi nila alam na yun ay ang ating Panginoon. Kaya nag-focus sila sa kanilang mga kinakatakutan. Kaya let me encourage you this morning, mga kapatid, ano man ang kinakatakutan mo, huwag kang mag-focus sa kinakatakutan mo. Mag-focus ka sa Panginoon. O sabi ko nga sa may mga pagkakataon na lahat tayo mayroong magkatakot. It's because there are some uncertainties. And even sometimes, hindi ba sa inyo, natatakot po tayo sa buhay natin. Ano pwedeng mangyari po sa atin? Pero ang kagandahan nito, pag mayroong matibay na pananalig sa Panginoon, ang Panginoon ang nagbigay ng buhay ko. Ang Panginoon lamang ang mayroong kailangan ng buhay ko. Bagamat, kaya ng mga reports, mga nakita natin mga kapatid, na sabi ko nga sa inyo, may mga pangyayari na masaklap na kamatayan ng iba, kagaya na namatay sa aksidente. Wow! Sabi ko nga po sa inyo mga kapatid, just imagine, isipin natin, sabi ko ako po, layang nagbibiyahe, walang linggo na hindi ako nag-drive, walang linggo na hindi ako bumiyahe, at nakikita ko lagi yung mga aksidente, and even makapanood natin sa lahat ng mga nag-upload o ina-upload nila. Pero alam mo ba, para sa akin na nakita ko dito, yung blessing ng Panginoon na patuloy iniingatan. Kaya sabi ko nga po sa inyo, sa lahat ng mga tinuruan ko na drivers, tandaan ninyo yun yung sinasabi na bago magpatakbo ng sasakyan, magkaroon ka muna ng panahon upang manalangin sa Panginoon at magpasalamat at gagabayan tayo at iingatan tayo at makakatag tayo safe sa ating pong destination. Maraming mga sagabal, maraming hindi na lang. Sabi ko kaya alam nyo, yun nung natuto tayo ng panalangin mga kapatid. Ipinapanalangin natin, hindi lang yung sasakyan natin, hindi lang tayo ng driver, even yung makakasabay, makakasalubong, masusundan natin, mga kapatid, kasunod natin, ipinapanalangin natin, hindi din sila kakilala. Pero sinasabi ng Panginoon, ingatan niyo po kami, yung mga makakasabay, makakasalubong namin, iingatan niyo din. Kasi pwede ka rin banggain na nasa likod mo. Amen? Kaya mga kapatid, yun yung napaganda, nakapokus tayo sa pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ito po yung lesson dito. The application is we can overcome yung mga pagtatakot, overwhelming crisis problems by focusing on faith in God. Kaya encourage you this morning, bawat Kristiyano, mag-focus tayo sa Panginoon. Pagtibayin natin ang ating matibay na mananampalataya sa Panginoon. Sapagat alam niyo ba na pwede po tayo panghinaan ng pananampalataya? Nakita natin, we are expecting na ang mga disciple ng ating Panginoon matibay na kanilang pananampalataya. And some of us thinking na pag hindi tayo sa simbahan, you are a choir member, you are a staff, you are a fathers of this church. We are thinking sometimes na matibay ng ating pananampalataya. But this time, ipinakita na walang accepted. Mga disipulo na sila ng Panginoon, kasama na sila ng Panginoon, pero meron pa rin silang pagkatakot at pwede pa rin mawala yung focus nila sa Panginoon. Kaya na napakahalaga din sa reminder for us, even though you're already stuck in the church, you're already in the pastor's family, nandiyan na sa pamilya ng staff, nagsuko ka ng buhay sa Panginoon, pero pwede mawala yung focus natin, just like Peter, just like the disciples. Kung meron bang isa sa mga malapit sa Panginoon, isa na po yan si Peter, pero tignan po ninyo, nawala pa rin yung focus niya sa Panginoon. Una, yung mga disipulo, lahat sila natakot. And this time, si Peter, mga kapatid, naranasan niya yung power ng Diyos. But ang problema, nakita natin naglakad siya from the ship to the direction of the Lord Jesus Christ. Hindi natin alam kung ilang step yung nangyari, yung nagawa niya, napaglakad niya sa tubig. Pero ang napakaliwanag dito, nakalapit siya sa Panginoon. Bakit mo sabi nakalapit siya? Maraming step. Kasi kung titignan mo, bakit napagkamalang ko ang Panginoon? Sabi sabihin, medyo medyo may kalayuan pa mula doon sa lugar ng mga disciples na sila'y nasa ship. Amen? Sabi mo ng Biblia, nung sabi ni Peter,
na, Panginoon, ikaw yan. So medyo may kalayuan pa siguro. Ialaw mo na pumunta ako sa iyo. Sabi ng Panginoon, come! Naglakad si Peter. At nakapokus siya sa kanyang paglalakad, nakapokus siya sa Panginoon. But ang problema, noong narinig niya yung ingay ng hangin, the voice of the wind, sabi ng Bible, ikiniling niya kanyang mga mata at naalis na sa Panginoon. At ang sabi po ng Bible, he began to sing. Don't you know that is the result na pagka inalis mo yung focus mo sa Panginoon, you will go into sing. Pag inalis mo yung focus mo sa Panginoon, pag nakita niyo po, malapit na siya sa Panginoon sa Panginoon. Sabi po ng Bible, nung sinabi na, Lord, save me, tingnan niyo po ang ginawa ng ating Panginoon. And immediately, Jesus stretched forth his hand and caught him and said unto him, O thou of little faith. Let me illustrate. Nung naglakad po si Peter, medyo may kalayuan pa ang Panginoon, nakalapit siya sa Panginoon. Kaya nga po, ang problema na out of focus na siya. Kaya alam niyo ba, yan lagi natin sinasabi, focus, 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 focus. Sa mga tinuturuan ko sa nag-drive, sinasabi ko lagi sa kanila, mag-focus ka. Mag-focus ka sa kalsada. Focus mo yung mata mo. Do not allow the distraction, mga kapatid. Maraming mga distraction. Sa buhay natin, maraming distraction. If you are a businessman, maraming distraction. Pag ikaw ay career man, maraming distraction. But kailangan i-focus mo lamang yung goal mo. I-focus mo kung ano man yung gusto mo mangyari sa buhay mo. Most of all, bilang sa Kristiyano, we need to focus on Jesus. Amen? Yan ang napagana dapat tayo kung mga Kristiyano naniniwala sa Panginoon. Dapat nakapokus tayo sa Panginoon. Kung ikaw ay nasa ministry, keep the focus on your ministry. Kaya nga napaganda na maunawaan natin yan. Bilang mga mananampalataya, mga kapatid, yun po yung challenge sa atin. Now si Peter, let's go to the text. Si Peter, nag-focus siya doon sa malakas na hangin. Inalis niya ang kanyang palingin sa Panginoon. Ano nangyari sa kanya? He began to sing. Napakalapit na niya sa Panginoon. Bakit mo sinabi napakalapit niya? Sabi ng Panginoon, and Jesus stretched forth his hand and caught him. So ilang step na lang siya sa Panginoon. Amen? Ilang step na lang siya. Kasama na niya ang Panginoon, nakalapit na siya sa Panginoon. Kaya ang problema, nawala pa siya sa focus. Alam niyo yung problema ngayon? Let's go to the application of the message this morning before I close. Now, the problem today is a lot of Christians today, nakafocus sila dati sa paglilingkod sa Panginoon, kaya lang alam nyo, minsan nag-focus na sila sa mga material na bagay. Some are focusing on material possessions. Yan ang nakakalungkot sa mga Kristiyano. Sabi ko sa yan ang matinding kalaban ng mga Kristiyano po ngayon. Material possessions, masyado tayo nadadala sa mga posisyon, mga material na bagay. Kaya by the way, umulitin ko po, kung tayo ay Kristiyano, do not compare yourselves to the unbelievers. Amen? Do not compare. Kung kayo po ay Kristiyano, mananampalataya, huwag ninyo i-compare ang inyong sarili sa mga hindi mananampalataya. At kapag ipapatay yung sarili mo sa mga hindi mananampalataya, ang nakakalungkot, Kristiyano ka, you are in the church on Sunday, pero kinukumpara mo yung buhay mo sa iba. Dapat po natin maintindihan ang lahat ng mga bagay sa mundong ito. Pansamantala lamang, our possession, our position, and even money, and even the very life na meron po tayo, they're gonna be an end. Kaya samantalahin natin yung pagkakataon natin. Let's focus raising our family na makapag-build po tayo ng godly family. Kaya ulitin ko po, huwag ninyo ikukumpara ang inyong buhay sa mga hindi mananampalataya. Some people focus on possession, focus on power. But brethren, we need to focus on Jesus Christ. Kaya alam po sabi po ng Bible, there will be a time sa buhay natin, let's take a look at the book of Hebrews, na kapatid, a very familiar passage from the Word of God.
Hebrews chapter number 12. At makikita natin dyan mga kapatid yung hamon bilang mga Kristiyano na dapat we need to look on Jesus. Amen? Sabi mo ng Bible, wherefore, seeing we are compassed with a so great cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Yan, encouragement bilang isang Kristiyano, focus on Jesus, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kung titignan ko yung sarili ko, maraming nakaka-discourage. Kung titignan ko mga kapatid yung ministry, maraming nakaka-discourage. But you need to focus on Jesus. Yan, everyone, i-focus ninyo ang inyong ministry, ang inyong buhay sa ministry ninyo. At salamat, you have the privilege to be used by God. When you are in your career, kung focus nyo po yung pag-aaral, salamat. Dapat kayo nag-focus sa pag-aaral ninyo, pero dapat nyo rin maintindihan. Kayo po ay Kristiyano, dapat din yung pagtuunan ng pansin ng mga bagay na patungkol sa Panginoon. Kaya sabi ko nga po sa inyo, tayo po mga magulang, wala tayong ibang kagalakan bilang Kristiyano na makita din natin ang ating mga anak na hindi lamang sila professionals, but they are mga Kristiyano na ginagamit sa gawain ng ating Panginoon. Yan yung ating kagalakan. Sabi ko, wala tayong pagkagalakan na nakita natin. Naalala niyo po si John? Ano po sinabi ni John? I have no greater joy than to see my children walking in truth. Yan yung kagalakan. Kaya sabi ko sa inyo, yes, masaya tayo pag nakita natin ang ating anak that they were professionals, but I don't believe if you're a Christian, mas igit na mas masaya po tayo na makita natin sila na sila po ay ginagamit ng Panginoon at mayroong magandang ginagawa for the glory of God. Sapagkat lagi natin sinasabi yan, lahat ano meron po tayo, there gonna be an end sa lahat ng mga bagay niya. Kaya mga kapatid, in focusing on Jesus, it is believing and trusting and remembering who the Lord is and what He can do in our life. Yan ang ibig sabihin, when you focus on Jesus, it is believing and trusting and remembering who the Lord is and what He can do in your life. Kaya nga pag sinabi natin, tayo po ay nakafocus sa Panginoon, naniniwala tayo, nagtitiwala tayo, at inaalala natin ano ang magagawa niya sa buhay natin. Ang tanong, may magagawa ba niya sa buhay natin? Absolutely, yes! Siya ho ang may kontrol ng buhay natin. Amen? Siya ang may alam ng buhay natin, pero in fact, alam niya hanggang saan ang panahon natin sa mundo ito. Kaya hanggat nandito po tayo, gawin natin na tayo po'y mag-focus sa ating Panginoon. When you focus on God, when you focus on Jesus, it is believing and trusting and remembering Him. Alalahanin mo talaga, bigyan pansin mo ang Panginoon, paniwalaan mo talaga, pagkatiwalaan mo talaga. Anong magagawa niya sa buhay mo? Nagawa niya na tayong iligtas eh. Amen? Kaya sino ang meron kailan sa atin na magligtas doon sa kabayaran ng impyerno? Wala tayong magagawa dyan, kundi ang Panginoon lamang. Ang Panginoon Jesucristo lamang ang may kakayanan na makapagdala sa atin sa langit. Yung sabi ng Bible, He is the only way. I am the way, the truth, and the life, and no one can to the Father but by me. Alam niyo ang problema ng maraming mga tao na kapatid, kapag maayos ang kanilang pakiramdam, maayos ang kanilang buhay, hindi naalala ang Panginoon. Pero sa panahon na mahina na, matanda na, at malapit na mamatay, Diyos ko po. Kaya nga, when you focus on God, it is believing and trusting and remembering Him na Siya ang ating Panginoon at Siya ay may magagawa sa buhay natin. Number 2, not only that it is believing and trusting, but also it is trusting and never doubting.
Pagtiwalaan talaga, huwag niyo pagdudahan ang Panginoon. Amen? Kaya nakakalungkot, marami pong mga tao nagdududa sa magagawa ng Panginoon. Kaya nga po, pagtiwalaan talaga, kaya salamat po, yan ang blessing. Pag meron po tayong church, itidevelop mga kapatid, yung puso natin, yung buhay natin, na magtiwala tayo sa Panginoon. At huwag magdudahan ang Panginoon. Alam niyo po, minsan may mga pagkakataon na gusto po tayo, pero hindi natin nakukuha, kaya minsan nagdududa tayo sa Panginoon. Pero mga kapatid, bilang mga Kristiyano na unawaan natin, ano man ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Kaya nasabi ko nga sa inyo, hindi tayo pwede makipagsabayan sa mundo ito talaga. Kaya kita niyo po, yan kanina, lumalabas talaga yung mga, alam din sa Facebook talaga, marami na talaga mga ganyan, bigla na lang lumalabas. Kung ano lumalabas mga kapatid, lalo na may mga issue sa politika, siraan dito, siraan doon, siraan dito, siraan doon. Kaya minsan, napakahirap talaga. Kaya nga, bilang mga Kristiyano talaga, pagbutihin na namin yung ginagawa natin para sa Panginoon. Amen? Pagbutihin na namin yung ginagawa natin. No one knows, kailangan yung buhay natin dito. Sino nakakaalam ng panahon pag gano'n pa tayo tatagal sa mundo ito? Wala nakakaalam. Panginoon lang talaga. That's why we need to trust Him and don't doubt. Number 3, when you focus your faith on Jesus Christ, it is living by faith and not by sight. Kaya we are encouraged to walk by faith and not by sight. Yan ang buhay ng Kristiyano, sabi ng Panginoon, sabi ni Paul, for we walk by faith and not by sight. That's why when you live a life that is pleasing to God, mag-focus ka lang talaga sa Panginoon at mamuhay ka sa pananampalataya, hindi sa mga bagay na nakikita natin sa kalagdarsam, na nakikita natin it is discouraging. Amen? Kung titignan natin talaga sa mundo natin, para wala talaga tayong pag-asa. Ba't bilang ng Kristiyano, hindi tayo nawawala ng pag-asa? There's always hope in Christ. Kaya ang kailangan natin, yung intervention talaga ng Diyos, that is really what we need, the intervention of God sa buhay natin. Hindi mo kaya baguhin yung buhay ko. Hindi mo kaya baguhin yung buhay nyo. At minsan, ayaw natin maglingkod sa Panginoon sa mga kailangan considerations po tayo. But mga kapatid, when you put your faith in Jesus Christ, mga kapatid, you will going to live by faith and not by sight. Kaya no wonder may mga tao na hindi mo sukat nakalangin na maliligtas. Bakit? Ang Panginoon ang nagliligtas. Nakita nyo lamang si Paul, ano kung sabi mo ng Biblia? He is a chief among sinners. Pinuno ng mga makasalanan. Pero iniligtas ang Panginoon. Kaya masalamat sa Panginoon. Pagbihira sa sabihin mo, masalamat talaga sa Panginoon. Number 4, the last. And only when you focus your faith on Jesus Christ, it is not only living by faith in the person, but also it is calling on the name of the Lord and expecting our help from the Lord. By the way, yun lang talaga. Kaya tumawag tayo sa Panginoon and expect natin yung tulong sabagat ang pinakamahalagang tulong ay yung tulong ng ating Panginoon. Alam niyo, minsan yan ang dinakita ng maraming mga Kristiyano. Sige, puro katalaman Diyos, puro nakamasigba, puro katalaman. Di ba pwede naman ang tao minsan? Puro katalaman Bible, puro katalaman Bible. Kainin mo yung Bible mo. Mga kapatid, huwag kayo magsalita ng ganyan. Amen. Huwag kayo magsalita ng laban sa Panginoon. It is calling to the Lord and expecting our help will come from the Lord our God. Alam niyo sa nakakalungkot, maraming mga tao talaga na hindi talaga din naiintindihan. Kaya alam niyo po, magpasalamat po tayo na tayo kung nag-develop natin yung ating matibay na pananampalataya sa Panginoon. Kaya kayo po mga bata, let's keep on going. Tayo po mga magulang, patuloy natin. Sige lang. There are times that it is discouraging. Minsan na parang wala tayo nakikita sa ginagawa natin. But we need to focus
on Jesus Christ. Nakita natin dito as I close this message this morning, sinabi ko po kanina, when you tinanggal mo yung paningin mo sa Panginoon, and Peter began to sink. Kailan mo nangyari? Na nalaman niyang nalulunod na siya noong inalis na niya yung kanyang paningin sa Panginoon. Ang tanong po ngayong umaga, are you still focused on Jesus Christ? Amen. Kayong mga bata na po, mas pa rin ba kayo sa Panginoon? Or you're already sinking? Baka maaari yung pananampalataya mo ay palubog na. Kaya mga kapatid, lulubog ang pananampalataya o lulubog ang ating buhay, pananampalataya, pag tinanggal natin yung focus natin sa Panginoon. Kaya sana po, kung meron bagay na pagtitibayin po tayo lagi kung sinasabi yan, yung ating matibay na pananalig sa Panginoon. By the way, ang Panginoon lamang ang nakakakita ng ating pananampalataya. Sometimes sabi, ito po faithful ito. Ako bilang isang pastor, I can say, he is faithful, she is faithful. Base lamang sa nakikita ko, pero ang persona talaga na nakakalat ng ating kalagayan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. One day, doon din po tayo haharap at siya magsasabing, well done, thou good and faithful servant. Enter now into the joy of the Lord. The only person na nakakasabi yan ay ang ating Panginoon. It's like the words of the Apostle Paul, sabi na, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Sa buhay natin, marami mga challenges and sometimes it is discouraging, but let me encourage you this morning, focus on Jesus. Focus natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. I-focus natin ang ating paglilingkod sa Panginoon. I-focus natin ang ating pamilya na lahat po tayo ay mayroong ginagawa para sa Panginoon. At kung dumating man ang panahon na matapos ang ating panahon dito, we can say, just like the words of the Apostle Paul, for to me to live is Christ, and to die is gain. I hope you learned something this morning. A very simple message, pero mga kapatid, kailangan natin ito. Let me encourage you, members of this church, nakafocus na lamang kayo kung ano yung meron kayo. Nakafocus na lamang tayo sa material na bagay. At nakafocus na lamang tayo sa mga pangmakabundong gawain. At minsan nakalitaan na natin yung ginagawa natin sa Panginoon. Nagiging passive na tayo sa mga kalulong na papahamak. Bakit? Nakafocus na lamang tayo. Ano yung goal natin bilang isang tao? At nakalimutan mo yung goal na dapat makapagkakainagano mo sa Panginoon. Nakapag-disciple at maging blessings sa ibang mga tao for the glory of God. Our focus must be on Jesus Christ. Kasi ang magsasabi is because He is the righteous judge na magsasabi, well done, O good and faithful servant. Sometimes nakafocus na lamang tayo. Sabi ko sa inyo, nakafocus ang mga Krisyano sa mga bagay na nawala sila at nakaligtaan nila yung mga bagay na dapat nila gawin para sa Panginoon. Now this morning, I hope and pray na matatapos ang service natin na patuloy na i-develop ang ating pagtitiwala sa Panginoon. Mga bata, mga young people, alam ko, ang daming distraction, ang daming pwede humatak sa atin, pero we need to focus on Jesus Christ. Sapagkat pag tinanggal mo yung focus mo sa Panginoon, just like Peter, you will go into sin. Ikaw ay lulubog. At sa mga kapatid, the good thing dito is, nung sinabi ng Panginoon, alam ni Peter na malubog na siya, kaya sabi niya, Lord, save me. Lord, save me. Kaya alam mo ang sarili mo kung pagpalubog ka na. Alam mo ang sarili mo kung pagmalapit ka sa Panginoon, at alam mo rin ang sarili mo kung malaya ka sa Panginoon. I hope and pray, makita natin yung ating literal at personal na kalagayan sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Kaya alam mo yung kalagayan mo, baka naman nandito ka lamang sa church, pero palubugan na eh.
Huwag mo na kayaan na lulubog ka. Tumawag ka na sa Panginoon. Magpa-rescue ka na. Huwag mo sabihin, malakas ka na. Kailangan mo ng rescue ng ating Panginoon. Tumayo po tayong lahat. At natin Diyos, maraming salamat. Salamat sa